Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil ako po ang magagamit upang magbigay ng maiksing exhortation bago po tayo magpatuloy sa ating 1900-hour prayer na ginagawa po natin gabi-gabi po bago po tayo manalangin, mga kapatid. Samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Amang Diyos, Amang Banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo po ng kagalakan sa puso ang bawat isa, Panginoon, na bago po kami magsimula ng manalangin, Panginoon, ay makinig po muna kami, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na hipuin niyo po ang puso at isipan ng bawat makakakinig nito, Panginoon, na ano man po ang aming mapapakinggan, Panginoon, ay guguhit po sa aming puso, Panginoon, at magagamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, at itago niyo po ang aking kahinaan, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang gumawa ng mga bagay na hindi ko po kayang gawin, Panginoon, at hindi po makita ang aking kahinaan, Panginoon, at ang bawat salita po na lalabas sa aking bibig ay magsisilbing pagpapala, Panginoon, at kami po ay makakapagpatuloy at makakalakad ng naaayon po sa inyong kalooban. Maraming po salamat, Panginoon. Holy Spirit, turuan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan niyong anak na si Jesus, namin Diyos at takapagligtas. Amen. Ang topic po na ibinigay po sa akin ay yung hundredfold blessing. So, pag sinabing hundredfold blessing, nakakatawa po, di ba, na hundredfold blessing, mapapawo ka pag sinabing, uy, makakaring blessing nga, no? Yung binigyan ka ng isa, tuwan-tuwa ka na, yung hundredfold pa kaya, no? So, siguro naman, pag tinanong kayo kung sino ang gusto ng hundredfold blessing, lahat tayo gusto ng hundredfold blessing. Yun, ngayon po yung ating pag-aaralan ay ang hundredfold blessing, ano? At ang tayo po mga Kristiyano ay naniniwala na ang pagpapala po ay nagmumula sa ating Panginoon at ito ay makakamit natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin o kanyang ipinagagawa. Dapat yung salita ng Panginoon yung ating pinangahawakan at sinusunod natin para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. At dito sa ating topic, ang aking pong key verse ay Genesis chapter 26 verse 12, yung pong hundredfold blessing na ang main character po dito ay si Isaac. Ano po? So, basahin po muna natin yung, yung ating key verse po. Ang sabi po sa ating key verse ay, at si Isaac ay naghasik sa lupain iyon at umani siya ng taong iyon ng tig-100 at pinagpala siya ng Panginoon. Sa English, then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord bless him. So, amin purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Ano po? So, 100-fold blessing, maiksi lang po ito mga kapatid. So, ang gusto ko lang pong ituro ay kung paano ba natin makakamit yung 100-fold blessing. So, gusto ko lang po na tatlo lang po yung i-discuss natin na gusto ko po natandaan po natin yung salitang wow. W-O-W. Unahin po natin yung una. Ang unang-una po natin para makapit po natin yung 100-fold blessing o pagpalain tayo ng Panginoon ay yung Word of God. So, we need the Word of God. Ito yung pinakamahalaga sa buhay natin na Kristiyano, yung salita ng Panginoon. Lahat ng problema natin, kung may problema tayong pinagdadaanan, at yung salita ng Diyos, yun rin po yung ating magiging gabay, which is mababasa natin sa Bible, So, yun po yung I remember noon, hindi kasi tayo pwedeng, makinig sa mga sabi-sabi. Noong hindi pa ako Kristiyano, pag nagsisimba kami ni Mrs. sa Quiapo o kaya sa Baclaran, sa labas noon, marami mga fortune teller, So, pag napadaan kami, natutuwa lang kami na yung Mrs. na, sige, magpahula tayo dyan, mahal, no? So, ano ba yung hula? Sabi, makakapag-abroad ka, sabi, magkakaanak ka, yung ganyan, yung mga ganyan na, sabi, maswerte ka sa negosyo, which is, sabi ko, siguro nga. Yung iba naman na tama, pero which is wrong, no? So, ngayon, nung nakatanggap na tayo sa Panginoon, so, nalalaman natin na
Hindi pala gano'n, mali pala yung gano'n. Hindi pala natin dapat iasa yung mga ating mga kinabukasan. Hula nga, 'di ba? So, which is wrong. O sa Facebook, ang dami, biktima rin ako dati nung, pag isinare mo to, magkakapera ka, yung maraming pera na, limpak-limpak, bukas may pera ka na, ishare mo. Minsan may makikita ka pa mga duwende na i-share mo, mga laki-laki. O, ngayon, ang kagandahan, pagka tayo ay Kristiyano na, hindi na natin kailangan maglagay sa mga bahay natin, yung mga pusa na nakakaway-kaway na ganyan. Hindi na po natin kailangan yun, ano? So, manatili lang tayo sa mga salita ng Panginoon ay pagpapalain po tayo. So, when in times of trial, gaano man kahirap, dapat mas pinatitindi natin yung pakikipag-unayan natin sa Panginoon, more prayer, tapos nagtitiwala tayo, then magbasa tayo sa Panginoon ng Bible. Yun po yung magiging gabay natin sa ating buhay, no? Huwag na tayo yung kalimitan kasi yung ibang mga Kristiyano yung nagpapadala-dala sa magpadalas-dalas sa desisyon na dapat umasa tayo sa Panginoon. Mag-ask tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, o ano ba yung Kasi mga kapatid, ang totoo po niyan, pag hindi po tayo babad sa salita ng Panginoon, mahihila tayo ng mga ng kaaway. Kasi si Satan, 'di ba ang Panginoong Hesus, nung sinubok siya ni Satanas, kung ang Panginoon ay anong isinasagot niya? Ginagamit din ni Satanas yung mga salita ng sa Bible. Ngayon, hindi niya, kung wala tayong kakayahan at hindi tayo kulang tayo sa kaalaman, so madadala tayo, hindi tayo makakasagot. Pero ang Panginoon napakagaling. Ang sinasagot niya, yung nakasulat din sa Bible, Tandaan natin mga kapatid, si Satanas hindi yan magpapakita sa atin o hindi tayo niyang bibigyan ng nung magpapakita niya yung mukha niya na demonyo siya, hindi. I-deceive tayo niyan mga kapatid. I-offer sa atin yan yung mga bagay na makakapaglayo sa atin sa Panginoon. Kagaya natin sa mga Saudi, yung mga lalaki na malayo sa asawa. Minsan yung mga kachat na babae, So, isa pong pamamaraan yan. Pero may may free will tayo. Pero pwede natin gawin kung ano yung gusto natin, pero hindi natin mapipili kung ano yung consequence ng ginagawa natin. So, kailangan hindi tayo malayo sa Panginoon para may discern natin yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Kailangan natin yon. At mahalaga yon, salita ng Panginoon. Dahil dito, mamaya pag-aaralan natin kung paano pinailis ang si Isaac ng Panginoon dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon. So, yung pangalawa, obey. We need to obey to God, Basahin po natin. Ang sabi dito, at nagkagutom sa lupain, 26 chapter, verse 1, at nagkagutom sa lupain bukod sa unang pagkagutom na nangyari sa araw ni Abraham at naparoon si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Pilisteo sa Gerar. Anong utos ng Panginoon? Nagpakita ang Panginoon sa kanya, nagsabi, huwag kang bumaba ng Ehipto, matira ka sa lupain ito, which is yung Gerar nga, at ang sabi ang pangako ng Panginoon, ako'y sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay bibigay ko ang lahat ng lupang ito at pagtitibayin ko ang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. So, ano ba yung binili ng Panginoon? Kasi ang Isaac po ay gusto niyang pumunta sa Egypt kasi nga famine. So, tatakasan niya. Gusto niyang pumunta doon dahil nga alam naman natin yung mga time na sa Egypto na yun, maraming sa Egypto, So, gusto niyang umiwas, which is, nagpakita nga yung Panginoon at inutusan siya na manahan ka dito, huwag kang magpunta sa Ehipto at manahan ka sa Gerar. Pagpapalain kita at sasamahan kita. Yun ang pangako ng Panginoon. I will bless you and I will be with you. So, ang utos ng ating Panginoon ay hindi po yan multiple choice, mga kapatid. So, napipiliin mo lang kung ano yung gusto mo base sa nararamdaman mo at sa pagkakaalam mo na tama. Kapag inubay natin ang Panginoon, madaming magandang pangako ang ipagkakaloob sa atin. Sabi nga, a man's heart plan his way, but Lord direct his step. Amin po, totoo po yan mga kapatid. So, hindi naman kasi lahat ng napapahamak, hindi dahil hindi sila magaling. Kalimitan kaya sila napapahamak, hindi sila maalam sumunod.
O kagaya sa pagtawid sa kalsada, pag sinabing gamitin mo yung overpass, huwag kang tumawid, ano ginagawa ng mga tao? Natawid pa rin, doon sila napapahamak, doon nagkakaroon ng aksidente. O huwag kang mag-drive pag nakainom, ang dami pa rin nagdadrive. Huwag kang umovertake pag nakamotor, huwag kang mag-drive na nakainom. Yun ang nagpapahamak sa tao, yung hindi mo pagsunod. O itong napapanood na COVID, o sabi, maglagay ka ng mask mo, maghugas ka ng kamay mo, social distancing. Ngayon kapatid, kung hindi ka susunod sa mga ganyan, ay pwede tayo mahawahan ng COVID. Di ba po? O pag sinuswerte ka, madadali ka pa ng fine. Pag nahuli ka ng pulis o 1,000, wala kang mask, o ano magagawa mo? Wala kang magagawa, di ba? So napakahalaga po ng pagsunod kasi kung gusto nating i-bless, sabi nga, if you love me, follow my commandments. Sabi pa di ba ng Panginoon? So, yun lang ang dapat natin panghawakan ay unang-una yung salita ng Panginoon at sundin natin ang Panginoon. Kasi pag hindi natin alam yung unang-una yung salita ng Panginoon, kulang ang kaalaman natin about sa Panginoon, hindi po tayo hindi po tayo mabe-bless, hindi tayo magpo-prosper, at pag hindi naman natin sinunod yung kagustuhan ng Panginoon, lalo po tayong hindi tayo pagpapalain. Kasi kapatid, ano ba sabi? Ano sabi dito? Pag magaling tayong sumunod sa Panginoon, kahit anong ating sitwasyon, kahit tayong pagpalain ng Panginoon. Wala pong duda yan. No? Ang Panginoon, pag nangako yan, tinutupad yan. Hindi yan katulad ng tao na pag nangako ay napapako. Yung pagsubok sa buhay natin, blessing yun no? Yan yung nagmomold sa atin. Ang blessing, kung hindi mo kayang i-handle, hindi mo yan matatawag na blessing Di ba? Ang dami ng tumama sa loto. So, hindi nila alam kung paano i-handle yon. So, ano nangyari sa buhay nila? Di ba? Mababalita mo, naubos na yung pera, nagkautang-utang pa. Yung mga binigyan nila, iniwanan na rin sila nung wala na naman sila. So, ganun po yun. At ang ito po, ang pangatlo na isa rin sa mahalaga, yung una po ay work, yung pangalawa ay obey, yung pangatlo ay work. So, word, obey, and work. We need to work. Faith without work is dead. Magkasama po lagi yan. Kailangan mo ng faith mo at kailangan mo rin ng gawa. Si Isaac po, nagtanim siya kahit na po panahon ng famine. So, ano ba yung famine? Sabi, tagutom. So, bakit nagkakatagutom? Maaaring kulang yung yung crops, yung pananim, walang ani, dahil tagtuyo. Marami pong dahilan ng pwedeng magkaroon ng famine, Pero hindi lang siya nagtiwala sa salita ng Panginoon. Nang sinabi ng Panginoon na, i-bless kita at I will be with you. Kung hinintay na lang niya yon na, i-bless ako ng Panginoon, hindi na ako gagawa, mahihiga na lang ako. So, sa tingin niyo po ba, i-bless siya ng Panginoon na makukuha niya yung 100-fold blessing? So, hindi po. So, nagtanim siya, nagtiwala siya sa salita ng Panginoon, sumunod siya, at nagtrabaho siya. Yun po, doon po siya ibinilis. Sabi nga, kung yung normal na walang famine, nagtanim ka, aani ka, natural aani ka. So, normal yon. Pero yung famine, nagtanim ka at umani ka ng 100-fold, amazing yon. So, yun yung kapangyarihan ng Panginoon. So, may nagsabi, pilosopo, sabi, Kuya, bakit hindi na lang tinanggal ng Panginoon yung famine? Total, ibe-bless naman niya sa Isaac. Kapatid, ang tandaan po natin, ang Panginoon po ay mas maganda po ang plano ng Panginoon sa atin. Ginawa po niya yon para makita ang kadakilaan niya, ang kapangyarihan niya, at kung paano niya ipakita. Tingnan niyo yung hari. Lumapit pa sa kanya nung ibinilis na siya, na yumaman siya. Pinaalis siya, sabi, mas makapangyarihan ka pa sa amin, mas mayaman ka pa sa amin, umalis ka. Then yung bandang huli, sabi? Makikipagtipan, makikipag-covenant daw, dahil sa hindi sila ginalaw o sinaktan, wag din daw silang gagawa ng masama. So, ganun kakapangyarihan. Hari yun siya pangkaraniwan tao lang. Nilapitan ng ganun. Anong sabi? Nakikita ko na sinasamahan ka ng Panginoon at ipinagpapala ka. So, napakaganda po noon, So, and sabi pa dito, mga kapatid, nasa Diyos daw yung awa, pero nasa tao ang gawa. O ano ba yung sabi ng iba? Na kalimitan, nung nagka-COVID, sabi, antayin ko muna na maging maayos yung buhay ko bago ako lumapit sa Panginoon. So, mali yung kapatid. Lumapit ka sa Panginoon para maayos yung buhay mo. O anong sabi ng iba? Pag natapos ng COVID na to, magbabago na ako. Focus na ako sa Panginoon, tatalikuran ko na yung mga ginagawa kong hindi maganda. Mali na naman yung kapatid.
Huwag mo nang antayin matapos yung COVID. Eh kung hindi matapos yung COVID, namatay ka na. O, ano nangyari sa'yo? Di hindi ka na, saan ka mapupunta? Yung iba naman sabi, sabi? Kailangan mag-iipon ako. Huwag mo nang hintayin magkaroon ka ng maraming pera, saka ka mag-ipon. Mag-ipon ka para magkapera ka. Yun ang totoo, kapatid. Yung magagawa mo ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang hintayin, mga kapatid. Tandaan mo yan. O maraming Christian gusto mag-grow, pero wala namang ginagawa. Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi na-attend ng Bible study, ng PM, o aray, di ba? Ang sakit. So, kailangan, kung may grow ka, kung may gusto kang mangyari sa buhay mo, pag-pray mo, syempre, kailangan may work ka din. Sabi nga, faith without work is dead, Sa Tagalog, baog daw. Yung pananampalataya na walang gawa ay baog. So, napakasakit po nun, Pero eto, si Isaac po, nagtanim siya, umani siya. Nagtiwala siya sa Panginoon, naniwala siya. So, napakaganda, Lagi po natin tatandaan na God is with us and God is able. So, ano man yung sitwasyon yan, huwag mong yung pandemic na yan. Hindi po pandemic ang makakatigil para ipagpalain tayo ng Panginoon, Kung tayo ay mananatiling susunod sa Panginoon, mag-o-obey, magbabasa-basa, magiging babad tayo sa salita ng Panginoon, at exercise natin yung faith natin, kapatid, baka hindi lang 100 blessing ang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon, Hindi po masama maging yumaman ang Kristiyano, pero huwag mong pababayaan na pag yumaman ka, ay kukontrolin ka ng kayamanan mo at tatalikuran mo ang Panginoon, mga kapatid. Yun po ang hindi gusto ng Panginoon. At tatandaan mo, pag ibinilis ka ng Panginoon, you are blessed to be a blessing. Ibalik mo sa Panginoon at hindi mauubos yung pagpapala sa ng Panginoon. Lalong magpo-prosper ang buhay mo, lagi kang pagpapalain, kapatid. Yan po ang kagandahan ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Dahil ang plano ng Panginoon ay bigyan tayo ng magandang buhay, kapatid. Kaya ngayon, kung nasan ka man, ano man ang kinalalagyan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Sumunod ka sa Panginoon. Pag-aralan mo, intentional na magkaroon ka ng sariling relasyon sa Panginoon, palalimin mo relasyon mo sa Panginoon. I believe na ang Panginoon nila Isaac, Abraham at Jacob ay isa. Yung pa rin ang Panginoon natin. Hindi yan nagbabago. Kung ibinilis sila noon, kayang-kaya tayong iblis niyan ngayon. So maraming salamat po. Nawa ay may natutunan po tayo at po natin, 100-fold blessing ay dapat ay wow. Word of God, obedience, or obey, at ang panghuli ay word. Kailangan po yan. Huwag po natin pag-iwahiwalayin yan. So maraming salamat po. Sana po ay nabilis ang bawat isa. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. God bless po.